kwentong ito ay hango sa totoong buhay at gusto ko lang ibahagi ang aking istorya ng buhay at kapulutan na din ng aral sa mga listeners. Tawagin mo na lang akong Jessa at ito ang aking kwento. Tatlo kaming magkakapatid. Si Kuya Gio, si Wilma, at ako ang bunso. Dahil sa hirap ng buhay, natuto akong mabuhay. Mamulot ng basura sa kalye. At dahil nga sa kahirapan, naging matatag ako sa pagsubok sa buhay. Kung saan-saan kami namumulot ng basura at mangolekta ng mga plastik at bote para ibenta. Ibenta't kumita ng pera para meron kaming baon papasok ng school. At ito na din ang kinabubuhay namin noon. Kaya laki talaga ako sa hirap at di ko yun kinakahiya. At dahil na din sa walang-wala kami, kahit isang tuka, isang araw na wala ang aming mga magulang ng maaga at kami naulila. May nagkagusto na mag-ampon kay Kuya Gio. Kaya nagkahiwa-hiwalay kami. In short, si Kuya Gio at tumira siya sa Maynila. Ako naman at ng kapatid kong si Wilma na may lumaki sa aming Tita Bless. Mabait naman sila, halos sila na ang tumulong sa amin. Mga pangangailangan sa school. May mga anak din ito. Napakabuti nila sa amin ng kapatid ko. Dahil si Titay, kapatid ng aking ama. Maganda ang trato nito sa amin. Kaya dumaan ang mga maraming araw, taon, hanggang makatapos ako ng pag-aaral. Hanggang maisipan kong mag-abroad. Pumunta ako ng Hong Kong na masukan bilang isang kasambahay. Naging mabuti naman ang aking mga naging amo sa Hong Kong. Nag-aalaga ako ng matandang babae. Nasa 93 years old na din ito. Yun nga lang, puyat sa gabi, lalo pat nagigising ito sa madaling araw ng mga 3:00 ng umaga. Kaya para akong lantang gulay sa umaga dahil wala akong masyadong tulog. Pero lahat iyon tiniis ko at para makaipon at nakaipon naman ng konting kahit papaano. Sinabihan ako ng aking mga kaibigan na makipagkilala sa social media para daw di ako maboring. Kaya doon ko naisipan na makipag-chat. At dito ko nakilala si Jay. Palitan kami ng pictures at nanligaw na ito sa akin. At mabilis ko siyang nakapagpalagayan ng loob. Mabait si Jay. Lagi niya akong kinukumusta. At nang lumaon, sinagot ko nga ito. At naging mag-on kami. Kaya nang lumaon, naging 2 kami. Nasa Maynila ito. Halos nagtitilibabad kami ng usap sa umaga't gabi. Pero di ko mapigilan ang aking sarili. At ako'y humanga sa kanya. Di ko maunawaan dahil sa una pa lamang naming pagkikita sa social media, meron kong anong tuwa at
tumalon-talon ang aking puso sa kanya. Lalo pat nang nagbidyuhan kami sa mismo't makita ko siya sa kamera. Abay matindi, di na niya ako pinatulog sa kakaisip. Kaya naisipan naming magkita ng personal. Nang umuwi ako galing ibang bansa, nagbalak na kami dalaway magpakasal na sana. Pero nang umakyat ito at hingin ang basbas ng aking tita, nalaman ko na lamang na siya pala ang kuya kong si Gio. Halos bumagsak ang aming mundo nang malaman namin yon na ito pala ang kuya ko na inampon ng taga Maynila. Di ko lubos akalain iyon na para kaming pinaglaruan ng tadhana. Pero di pa din naputol ang ugnayan naming dalawa dahil di naman agad iyon maalis. Kaya patago pa din kami nagkikita na dalawa nang di alam nila tita. Pero ng ilang mga araw nga nagkikita kami ni kuya. May nagparating sa kanila tita, kaya nabuko kami. Kaya nang malaman nila ay pilit kaming pinaghiwalay na dalawa. Dahil ngayon, di nga pwede. Kaya't wala na. At di talaga pwede. Kaya napagtanto ko na talagang kailangan ko nang kalimutan si Gio. At yun nga, sinunod ko sila, tita, imbis na ang puso ko ang sundin ko. Nakipagkalas na ako sa kanya kahit ayaw man niya ito. Masakit isipin na ang minahal ko pala ang kuya ko. Pilit ko na kinakalimutan si Kuya Gio kahit masakit sa aking puso at pinutol ko na ang communication naming dalawa. Nagpalit ako ng number para maputol na din ang komunikasyon naming dalawa. Nagbagong buhay ako. Kaya ako'y nang ibang bansa uli para makalimutan siya gang makilala ko si Naldo. Mabait naman si Naldo. Nang lumaon, niligawan niya ako pero dahil na din sa makulit ito. Ito'y aking sinagot gang tumagal kaming dalawa at nagpakasal. Dumaan ang maraming taon. Kaya tuluyan ko nang kinalimutan si Kuya Gio. At sa ngayon, masaya na ako sa buhay may asawa. At si Kuya Gio na may balita ko'y may asawa na din ito. Kaya tahimik na ang aming mundo. At di na kami nagkikita o nagkita pang muli. Dahil mahal ako ng taong aking pinakasalan. Kaya nakamove on ako tuluyan nakalimutan ang mga trials sa buhay ko. Hanggang dito na lang ang lahat. Sana kapulutan ng aral ang aking kwento na di dapat ipilit ang di pwede at matutong maghintay sa tamang araw at oras dahil darating din ang talagang nakatadhana.
Muli, salamat sa mga taga-pakinig ng inyong programa. Nagmamahal, Jessa. At ito ang aking Secret Files. Salamat guys sa pakikinig at panunood sa video ito. At sana nagustuhan ninyo ang kwento ng magkapatid. At shout out sa inyong lahat.